Yo, what's up everyone? It's me, SCJ, your number one Apple and Android specialist. Meron tayong tanggap dito na OnePlus 7T Pro 5G. Kliyente natin to from Bulacan. Shout out sa iyo, sir. Habang ginagawa natin tong unit ni sir, no, nandito siya sa ating likuran at pinapanood niya yung unit niya kung paano natin to ginagawa. Ayon sa kanya, itong unit niya na to, matagal niya na tong gamit. And then one time, habang naglalaro siya dito, bigla na lang daw tong naghang at namatay. Pero nangyari yon nang may karga pa yung baterya nung cellphone niya. Kaya nagulat siya, akala niya nagkaroon lang ng bug doon sa system kaya chinarge niya pa rin yung unit niya. Pagkatapos naman nun, nagulat siya, almost 4 hours niya nang naka-charge yung unit, hindi pa rin nagbubukas. So kaya naisipan niyang maghanap ng mga makakatulong sa kanyang problema. At yun nga, nakakatuwa at isa tayo sa kanyang napili. At sa oras na ito, hinihintay ito ng ating kliyente dahil gagamitin niya nga itong unit na to sa pagpasok niya bukas sa kanyang trabaho. So bago ko ipakita sa inyo kung paano natin gagawin to guys, intro muna tayo. Okay, let's go. Okay, let's go. At ito na nga. Ayan. So sa part nga na to, no guys, babaklasin lang natin yung unit. Kailangan natin mailabas yung motherboard para makita natin at matroubleshoot natin kung talagang ang problema niya is yung pinaka common issue niya. So sa mga gantong unit, guys, kadalasan nagiging issue nito is alam naman na natin, ano? Kapareho lang din siya ng Poco X3 Pro and yung mga ibang Xiaomi natin. Yan, kung makikita nyo, unti-unti kong binabaklas yung mga dapat natin baklasin. At sa part naman na to, I need to settle those edges ng metal plate for me to easily separate the RAM and the CPU. Okay? Ayan, makikita nyo guys, fresh pa yung CPU niya at tayo ang unang magbabaklas nito. So first, kailangan matanggal natin ng maayos yung black adhesive sa mga gilid niyan. Make sure na hindi natin madadamage yung surrounding components, lalong-lalo na yung mga resistor guys. Yan ang pinaka-importante. So sa lahat ng mga video natin, no, yan ang makikita nyo, iingatan natin yung both sides. And then, ayan na, tinatanggal na natin yung CPU. And then, bonding pads cleaning na tayo. Sa paglilinis naman guys, same lang ng proseso sa mga ibang video natin, no? Same process lang ang ginagawa natin. Pero yung same process na yun, kalakip nun is yung sobrang pag-iingat. Lalong-lalo na yan sa pagtatanggal ng black adhesive na yan. Napaka-importante nung galaw natin is make sure na wala tayong madadamage or masisirang mga components para mas mapaiksi natin yung trabaho natin. Once kasi na mayroon tayong na-damage kahit isang components, lalong-lalo na yung crucial components ng nakapalibot sa mga chip, malaki ang oras na kakainin sa atin. So, lalong-lalo na guys sa paglilinis ng mga chip na yan, katulad niyan, yung CPU,
yung lower part ng CPU tapos na nating linisin, and then dito naman tayo ngayon maglilinis sa upper part ng CPU. Again, no? Itong video na to naka-edit na to, kaya kung titignan nyo guys, mukhang madali yung ginagawa natin, pero sa totoo lang, hindi po ito madali. Sobrang risky po nitong trabaho na to. Kailangan po natin ng sobrang pag-iingat, lalong-lalo na kapag nagpa-process tayo ng CPU. And then good thing about this, kapag mga gantong CPU guys, hindi siya ganun ka fragile, especially those pins na nakikita nyo, hindi siya ganun kadaling matanggal every time na naglilinis tayo, lalong-lalo nagkukot-kot tayo, no? Unlike sa mga Bionic CPU ng iPhone, sobrang critical ng mga paa na yun. Every time na magkukot-kot ka or magbabaklas ka nun, iba yung pakiramdam. So, iba yung kutob, yung tibok ng dibdib mo. Lalong-lalo na kapag nanonood sa yung may-ari ng phone. Okay? So, anyway, kailangan sobrang ingat. Yan, installation na tayo. Una nating ilalapag yung CPU natin. So, sa mga gantong proseso guys, hindi natin to hindi tayo basta-basta nagbabaklas ng CPU, no? We make sure na bago natin pakialaman yung CPU is dumaan to sa tamang proseso, lalong-lalo na sa mga theory, no? Like yung boot sequence theory niya, lalong-lalo na yung mga signal na nakakonekta sa CPU papunta sa power IC, lalong-lalo na sa mga startup rails niya, kailangan na ipaprocess natin. So, kung makikita nyo, natapos na natin i-process yung RAM and CPU, ayan na, lumabas na yung logo niya, OnePlus na, and then nag-home screen. So, sa part na to guys, no, sureball na yan. Nagawa na natin yung unit, at napansin ko nga, no, dahil nanonood yung kliyente natin or yung may-ari ng phone, napansin ko na napangiti na si sir. Kanina habang pinaprocess natin is parang nakahawak siya sa dalawang kamay niya. Hindi natin alam kung nagdarasal ba siya na magawa yung phone or mag-success yung gawa natin. So, palagay ko isa sa nakatulong yun para magawa natin na maayos yung cellphone niya. So, anyway, sa part na to guys, no, ina-assemble ko na lang yung unit kasi kailangan na nga ni sir yung cellphone niya dahil gagamitin niya to bukas sa kanyang trabaho. At yan, lilinisin na lang natin yung mga lumang adhesive, and then lalagyan natin ng bagong pandikit at i-settle na natin yung unit ni sir para maibigay na natin sa kanya. So, again, no, kung ikaw nais mo magpagawa ng unit, huwag kang mahiyang magtanong or mag-message. Meron tayong Facebook page, and then meron din tayong mga social media account, pwede kang kumontak doon. Alright? So, see you again guys. Bye-bye!